Pagsakay ko sa private jet na inihanda para sa akin ng aking adoptive mother, agad kong nakita sa aking cellphone ang higit sa 10 missed calls mula kay Ba Iningbing, kasama ang napakaraming hindi pa nababasang mensahe. Magsisimula na ang press conference sa loob ng kalahating oras. Fang Yuan, nasaan ka na ba? Huwag mo akong sisisihin kung hindi kita binalaan. Kung hindi ka magpapakita ngayon, hinding-hindi ko nahahayaang mahawakan mo kahit isang daliri ko. Habang tinitingnan ko ang mga mensahe ng babaeng lalong nagagalit at napapahiya, nanatiling kalmado ang aking ekspresyon. Diretso kong pinatay ang cellphone, tinanggal ang SD card at itinapon sa bintana. Habang dahan-dahang umaangat ang eroplano, ipinikit ko ang aking mga mata. Paalam, Ba Iningbing. Paalam, aking mga tunay na magulang. Mula ngayon, wala na tayong anumang ugnayan. Samantala, sa press conference, matapos magpadala ng hindi mabilang na mensahe sa WeChat na walang natanggap na sagot, hindi na nakatiis si Ba Iningbing. Muli niyang tinawagan ang aking numero. Ngunit iba sa dati na walang sumasagot, ngayon ay isang malamig na boses ng babae ang narinig niya. Paumanhin, ang numerong iyong tinatawagan ay kasalukuyang nakapatay. Naka-off. Agad na nagbago ang itsura ni Ba Iningbing. Lumapit ang kanyang mga biyena na sina Ji at Jen Fang. Ningbing, nakausap mo na ba si Fang Yuan? Umiling si Ba Iningbing. Sumimangot din si Ji Fang, habang si Jen Fang ay naiyak na sa kaba. Napakaraming reporter sa labas na naghihintay. Kung hindi magpapakita si Fang Yuan, lalo nilang iisipin na si Fang Xu ay isang Peking Young Master at si Fang Yuan ay naagrabyado. Itong si Fang Yuan talaga. Napakadelikado na ng sitwasyon ni Xu, pero siya na dapat tumulong, ayaw man lang magsalita. Ano bang kasalanan ko sa nakaraang buhay at nagkaanak ako ng ganito kasakim? Niyakap siya ni Ji Fang para pakalmahin. Huwag ka nang mag-alala. Kahit na lumaki si Fang Yuan sa isang pamilyang walang modo at asal, tapat naman ang pagtingin niya kay Ningbing. Kung sasabihin ni Ningbing na pumunta siya, hindi siya maglalakas loob na tumanggi. Puno ng kumpiyansa ang boses ni Yi Fang, ngunit si Ba Iningbing mismo ang pinag-uusapan. Kung ilang araw lang ang nakalipas, marahil ay maniniwala rin siya, tulad ng mga magulang ni Fang, na darating ako para sa kanya. Ngunit nang maalala niya ang panlalamig ko sa kanya nitong mga nakaraang araw, pati na ang pagtanggi ko sa aming pagiging malapit kanina, biglang hindi na siya sigurado. Isang hindi maipaliwanag na pagkabagot ang naramdaman niya. Hahanapin ko siya. Akmang tatayo na siya nang nagmamadaling pumasok ang kanyang assistant. Bay, dumating na po ang asawa ninyong si Yi Fang. Nagliwanag ang mga mata ni Ba Iningbing. Naglakad siya palabas suot ang kanyang high heels. Hindi niya namalayang nakahinga siya ng maluwag. Sa sandaling iyon, hindi niya alam kung guminhawa ba siya dahil dumating ako para linisin ang pangalan ni Fang Xu o dahil lang sa aking pagdating ay napatunayan niyang mahalaga pa rin siya sa akin. Ngunit pagdating niya sa pinto, hindi niya ako nakita. Sa halip, isang lalaking nakasuit ang nasa harap niya. Bay, magalang nabati ng lalaki, ako po ang abogado ni Yi Fang Yuan. Nandito ako ngayon para kumatawan sa kanya sa press conference. Agad na nanlamig ang mukha ni Ba Iningbing. Nasaan si Fang Yuan? Hindi po makakarating si Yi Fang. Hindi makakarating? Kumunot ang noo ni Ba Iningbing. May sakit ba siya? Nang maalala niya, kaninang nakita niya si Fang Yuan, tila maputla nga ito. Akma na sana siyang magtatanong pa nang lumabas din ang mga magulang ni Fang. Nang makita nilang hindi ako personal na dumating, nangitim ang kanilang mga mukha. Anong ibig sabihin nito? Nagpadala lang siya ng abogado para sa atin? Sinadya niya bang pagpiestahan kami ng media? Sa ganitong sitwasyon, hayaan na nating ang abogado ang magpaliwanag para sa kanya. Kung hindi, mas lalong kung ano-ano ang isusulat ng mga reporter sa labas. Sa puntong ito, inakala ni Yi at Jen Fang at ni Ba Iningbing na kinuha ko ang abogado para magsalita para kay Fang Xu, para patunayang si Fang Xu ang aking tunay na kapatid. Hindi nagpaliwanag ang abogado. Umakyat lang siya sa entablado. Magandang araw sa lahat. Ako ang kumakatawan kay Yi Fang Yuan, si Attorney Wang. Diretso sa punto si Attorney Wang. Nandito ako ngayon para i-anunsyo ang dalawang bagay. Una, pinuputol na ni Yi Fang Yuan ang lahat ng ugnayan sa pamilya Fang.
Mula ngayon, wala na silang kinalaman sa isa't isa. Nang marinig ito, nagkagulo ang lahat. Puputulin ang ugnayan sa pamilya Fang. Hindi ba't ito ay nagpapatunay na pinapabora ng pamilya Fang ang Peking Young Master, kaya't ang tunay na Young Master na si Fang Yuan ay nawala ng pag-asa at umalis? Nangitim ang mga mukha ni Ji at Jen Fang. Habang nasa entablado, nagpatuloy si Attorney Wang. Pangalawa, si Ji Fang Yuan ay nagsampa na ng legal na proseso para hiwalayan si Ji Bainingbing. Doon lang biglang napatingin si Bainingbing. Si Fang Yuan gusto niya akong hiwalayan? Bago pa man siya makapag-react sa gulat, nagkagulo na ang mga reporter. Bay, may kinalaman din ba sa debosyon ninyo si Fang Xu? Fang Xu, hindi pa ba sapat na inagaw mo ang posisyon bilang Young Master ng pamilya Fang? Aagawin mo pa ba ang asawa ni Fang Yuan? Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang mga bodyguard para protektahan si Bainingbing at mabilis silang umalis. Samantala, sa kabilang dako, nakarating na ako sa Italia. Paglabas ko pa lang sa SCC Channel, nakita ko ang daan-daang lalaking nakaitim na nakahanay sa dalawang pila. Nang makita nila akong lumabas, sabay-sabay silang sumigaw, maligayang pagbabalik, Young Master. Kasabay nito, lumapit ang aking adoptive parents at niyakap ako. Tuwang-tuwa na sumigaw ang aking adoptive father, biglaan ang pagbalik mo, Fang Yuan. Kung hindi lang, ipinasara ko sana ang lahat ng plaza sa buong Europa para magdiwang. Napailing ako. Dad, masyado kang iw. Dahil sa pagiging ng aking adoptive father, kaya hindi ko sila pinayagang bisitahin ako sa bansa nitong mga nakaraang taon. Kahit na nagrereklamo, hindi ko mapigilan ang ngiti sa aking mga labi. Ang sarap sa pakiramdam na may nagmamalasakit sa'yo. Naluha rin ang aking adoptive mother. Lumapit siya at niyakap ako. Kahit anuman, ang mahalaga ay nakabalik ka na. Tumingin siya sa akin at kumunot ang noo. Ilang taon lang ay ganito ka nakapayat. Ano ba talaga ang ginawa sa iyo ng pamilya Fang at ni Bainingbing? Sa huling pangungusap, may bakas ng galit sa mga mata ng aking adoptive mother. Kahit hindi ako nagsalita ng marami, nagpadala na siya ng mga tao para alamin kung paano tratuhin ni Ji at Jin Fang at ni Bainingbing ang kanyang mahal na anak. Dahil dito, hindi niya mapigilan ang galit. Anak, sigurado ka bang ayaw mong tulungan ka namin ni Papa na gumanti? Alam mo naman na kaya naming pabagsakin ang pamilya Bai o pamilya Fang sa isang pitik lang. Alam kong hindi nagbibiro ang aking adoptive mother. Pero umiling pa rin ako. Hindi na kailangan. Para sa akin, mga estranghero na sila. Totoo ang sinasabi ko. Sina Ji at Jen Fang at si Bainingbing ay parang mga tao na mula sa nakaraang buhay ko. Wala na akong nararamdaman para sa kanila. Hindi na ako mag-aaksaya ng panahon sa kanila, lalo na ang paghihiganti. Mula ngayon, ayoko nang mag-aksaya ng kahit anong oras sa kanila. Ma, gusto kong kumain ng luto mo. Umuwi na tayo. Nauna na akong sumakay sa kotse. Nang makaalis ako, tinanong ng adoptive father ko ang asawa niya, ganyan na lang ba talaga? Hahayaan na lang natin ang pamilya Fang at si Bainingbing. Ngumisi ng malamig ang adoptive mother ko. Paano mangyayari yun? Ganoon nila ginulangan si Fang Yuan, paano ko sila palalampasin? Mahal, maghanda ka. Naging malamig ang ekspresyon ng aking adoptive mother. Pagkatapos ng isang buwan, personal nating isasama si Fang Yuan pabalik sa China. Gusto kong pagbayaran nila ang lahat. Sa kabilang banda, natapos ang press conference sa China sa gitna ng kaguluhan. Habang paalis, namumutla si Fang Xu. Hinawakan niya ang kamay ni Bainingbing. Ningbing, gusto talaga akong sirain ni Fang Yuan. Ngayon, alam na ng buong mundo na hindi ako ang Young Master ng pamilya Fang. Wala na akong pamilya. Kumunot ang noo ni Bainingbing, medyo wala sa sarili. Itinuring ka naman ni Tio at Tia Fang bilang tunay na anak. Pero hindi pa rin ako tunay na anak, humikbi si Fang Xu. Gusto ko ang tunay kong pamilya, pero ayaw sa akin ng mga tunay kong magulang. Ikaw na lang ang tanging mahal ko. Natigilan si Bainingbing. Pagtingin niya, nakita niyang puno ng pagmamahal siyang tinititigan ni Fang Xu. Ningbing, alam kong may nararamdaman ka para sa akin sa mga nagdaang taon. Dahil lang sa kasal mo kay Fang Yuan kaya hindi tayo maaaring magkasama. Ngayon na si Fang Yuan na mismo ang nakipaghiwalay, pwede na ba tayong maging tunay na magkasama?
Niyakap siya ni Fang Xu, nais siyang halikan. Ngunit nanigas si Bai Ningbing. Dati, inaabangan niya ang sandaling ito kasama si Fang Xu. Ngunit ngayon na hinahalikan na siya nito, wala siyang naramdamang pananabik. Sa halip, ang nasa isip niya ay si Fang Yuan, ang kanyang kayumangging balat, ang kanyang matipunong dibdib. Napatayo si Bai Ningbing. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Fang Xu. Malamig na nagsalita si Bai Ningbing, sino ang nagsabing hiwalay na kami ni Fang Yuan? Hanggat hindi ko pinipirmahan, asawa ko pa rin siya. Pagkasabi nito, bumaba siya ng kotse nang hindi lumilingon, iniwan si Fang Xu na namumutla sa loob. Nagmamadaling umuwi si Bai Ningbing. Fang Yuan! Fang Yuan, lumabas ka. Sumisigaw siya sa pangalan ko, nais akong lumabas para magpaliwanag tungkol sa diborsyo. Ngunit gaano man siya sumigaw, walang sumasagot sa bahay. Wala pa si Fang Yuan? Kumunot ang noo ni Bai Ningbing. Tinawag niya ang driver. Kaninang umaga, paglabas ni Fang Yuan sa club, hindi ba siya umuwi? Natigilan ang driver. Ma'am, hindi po umuwi si sir. Pumunta po siya sa airport. Natigilan si Bai Ningbing. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Anong ginawa niya sa airport? Nagulat ang driver sa reaksyon ni Bai Ningbing. Nautal siyang sumagot, hindi ko po alam. Akala ko po alam ninyo. Naalala ko po, may tinawagan siya sa kotse. Parang may narinig akong sinabi niyang umuwi na at ma. Natigilan si Bai Ningbing. Ang ma na tinawag ni Fang Yuan ay malinaw na hindi ang kanyang biyenan. Kung gayon, iyon ay ang kanyang adoptive mother. Nanlaki ang kanyang mga mata at sa wakas ay napagtanto niya. Bumalik na si Fang Yuan sa Italia. Mabilis siyang umakyat sa itaas. At tama nga, sa study, wala na ang aking mga dokumento at pasaporte. Namutla siya. Hindi lang niya ako gustong hiwalayan, babalik pa siya sa Italia. Biglang sumikip ang kanyang puso. Agad siyang lumingon sa kanyang assistant. Maghanda ka agad ng private jet papuntang Italia. Habang inaayos ng assistant ni Bai Ningbing ang private jet, biglang tumawag si Fang. Ningbing, nasaan ka? Alam mo bang nag-suicide si Xu? Napatigil ang kamay ni Bai Ningbing na may hawak na telepono. Kailangan din ng oras para maihanda ang private jet. Kaya sinabi niya sa kanyang assistant, ihanda mo ang private jet. Darating ako sa airport sa loob ng 1 oras. Sige po. Sagot ng assistant. Saan pong syudad sa Italia? Natigilan si Bai Ningbing. Bigla niyang napagtanto na alam lang niyang nasa Italia ang aking adoptive parents, pero hindi niya alam kung saang syudad. Marahil ay nabanggit ko ito dati, pero hindi siya kailanman nakinig ng mabuti. Sumiklab ang pagkabagot sa kanyang puso. Imbestigahan mo muna lahat ng flight papuntang Italia ngayon at alamin kung saang syudad pumunta si Fang Yuan. Pagdating ni Bai Ningbing sa ospital, nagwawala si Fang Xu. Hayaan niyo na lang akong mamatay. Alam na ng buong mundo na Peking Yaong Master ako. Anong silbi ng buhay pa? Dati, para kay Bai Ningbing, kaawa-awa si Fang Xu sa ganitong estado. Ngunit ngayon, pagkabagot lang ang nararamdaman niya. Bigla niyang naalala na sa tuwing nasasaktan ako, tahimik ko lang itong dinadala, hindi umiiyak o nanggugulo. Parang may kumirot sa kanyang puso. Pumasok siya sa silid at narinig ang boses ni Fang. Ano ba talagang gusto nitong si Fang Yuan? Diborsyo, pagputol ng ugnayan. Ayos, mas maniniwala ang mga tao na inabuso natin siya. Baka sinadya niya ito. Umisi ng malamig si Fang. Gusto niyang isipin ang lahat na inapi natin siya. Napakabata pa pero napakasama na ng isip. Walang hiya. Kung hindi mo personal na maririnig, mahirap paniwalaan na may isang ina na ganito magsalita tungkol sa sarili niyang anak. Tumingin si Ji at Fang at nakita si Bai Ningbing. Ningbing, nahanap mo na ba si Fang Yuan? Kung nahanap mo na, sabihin mong lumuhod siya at humingi ng tawad kay Xu. Lalong nabagot si Bai Ningbing. Bumalik na si Fang Yuan sa Italia. Ano? Natigilan si Ji at Fang. Naunang nakareact si Fang. Bumalik siya sa kanyang adoptive parents. Talagang isang walang utang na loob na aso. Tayo ang tunay niyang mga magulang, bakit siya babalik sa mga pulubing iyon? Walang pakialam na sinabi ni Fang, kung gusto niyang bumalik, edi bumalik.
Pagkatapos ng ilang araw, babalik din siyang parang basang sisiw. Hindi ako naniniwalang tatalikuran niya ang posisyon bilang young master ng pamilya Fang para sa mga pulubing iyon. Talaga ba? Kumunot ang noo ni Bai Ningbing. Pero gusto na niya akong hiwalayan. Nang sabihin niya ang salitang idiborsyo, lalo siyang nanikip ang dibdib. Ngunit tumawal ang sina Ji at Gen Fang. Ningbing, naniniwala ka ba talagang gusto kanyang hiwalayan? Malinaw na pakulo lang niya yan. Bago pa man makapagsalita si Bai Ningbing, pumasok ang kanyang assistant. Enlet Bai, tiningnan ko na po. Sa lahat ng flight papuntang Italia ngayon, wala pong pangalan ni Sir. Umisi ng malamig si Gen Fang. Narinig mo? Sabi ko na nga ba, puro drama lang iyang si Fang Yuan tungkol sa diborsyo at pagbalik sa Italia. Puno ng pang-aalipusta ang boses ni En Fang. Ngunit si Bai Ningbing ay tahimik na nakahinga ng maluwag. Mabuti naman at hindi pa umaalis si Fang Yuan. Pero kung hindi siya umalis, nasaan siya? Nababagot si Bai Ningbing at naisip niyang hanapin si Fang Yuan. Ngunit biglang tumunog ang telepono ni Yi Fang. Pagkasagot, nagbago ang kanyang mukha. Ano? Gusto ng Star Group na tapusin ang lahat ng ating kontrata. Napatigil si Bai Ningbing. Ibinaba ni Yi Fang ang telepono at tumingin sa kanya. Masamang balita, Ningbing. Biglang tinapos ng Star Group ang lahat ng kontrata sa atin, pati na rin sa pamilya Bai. Doon lang nagbago ang mukha ni Bai Ningbing. Ang Star Group ay isang malaking korporasyon. Nitong mga nakaraang taon, mahigit kalahati ng negosyo ng pamilya Fang at Bai ay galing sa kanila. Kung puputulin nila ang kontrata, may panganib na malugi sila. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Bai Ningbing sa pag-aasikaso ng problema sa Star Group, habang hinahanap din ako. Inakala niyang nagtatampo lang ako at babalik din pagkatapos ng ilang araw. Ngunit lumipas ang mga araw, hindi pa rin ako bumabalik. Muling tinawag ni Bai Ningbing ang kanyang assistant. Sigurado ka bang hindi pumunta sa Italia si Fang Yuan? Tiningnan ko na po lahat ng flight, wala po ang pangalan ni Sir, sagot ng assistant. Maliban sa isang private jet na hindi malaman kung sino ang pasahero. Natigilan si Bai Ningbing. Private jet. Hindi ipapahiram ng pamilya Fang ang private jet kay Fang Yuan. Ang sarili niyang jet ay hindi rin gumalaw. Kaya imposible. Ngunit nag-aalala pa rin siya. Habang iniisip na pumunta na lang sa Italia, tumawag si Yi Fang. Ningbing, si Gi Luque at ang kanyang manager, kasama ang kanilang asawa at anak, ay darating sa China sa loob ng 2 araw. Ito na ang ating pagkakataon. Ang pamilya Luque ay isa sa pinakamalaking pamilyang Chinese-European na mayaman. Nalaman ni Bai Ningbing na ang pondo sa likod ng Star Group ay galing sa pamilya Luque. Ilang beses niyang sinubukang makipagkita sa pinuno ng Star Group, pero bigo siya. Ngayon na personal na darating ang pamilya Luque, ito na ang pinakamagandang pagkakataon. Kaya't ipinagpaliban muna ni Bai Ningbing ang paghahanap sa akin. 3 araw ang lumipas sa pinakamalaking hotel sa sentro ng syudad. Ngayon ang piging na inorganisa ng pamilya Luque. Halos lahat ng kilalang tao sa buong China ay naroroon. Si Fang Xu, bilang kasama ni Bai Ningbing, ay kasama rin ni Gi at Gen Fang. Pagbaba nila ng kotse, namangha sila sa dami ng mga mamahaling sasakyan. Dumating din ang mga kaibigan ni Bai Ningbing. Wow, ang pamilya Luque talaga, napakagarbo. Narinig ko pa na kasama nila ang kanilang anak, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Luque. Isang tunay na Diamond Bachelor. Excited na akong makita siya. Habang pinag-uusapan nila ang tagapagmana ng Luque Group, lumingon si Bai Ningbing at nakita ang isang pamilyar na babaeng blonde. Lumapit ito at mumiti kay Bai Ningbing. Enlet Bai, nagkita na naman tayo. Agad na nanlamig ang mukha ni Bai Ningbing. Anong ginagawa mo dito? Ang babaeng nasa harap niya ay ang babaeng dayuhan na kasama ko dati. Ngumiti ito at inabot ang kanyang business card, nagsalita sa matatas na Chinese. Noong huli tayong nagkita, masyadong biglaan. Hindi ako nakapagpakilala ng maayos. Ako si Catherine, ang manager ng Star Group. Pag-usapan na natin ang tungkol sa pag-withdraw ng investment. Agad na nagtanong si Yi Fang, Ningbing, kilala mo ang taga-Star. Hindi maganda ang itsura ni Bai Ningbing. Nakita ko siyang kasama ni Fang Yuan dati.
Doon lang natigilan si Nagi at Gian Fang. Malinaw na hindi nila inaasahan na kilala ko ang manager ng Star Group. Biglang may napagtanto si Yi Fang. Sandali, Miss Catherine, ang biglaang pag-terminate ninyo ng kontrata sa pamilya Bai at Fang, may kinalaman ba ito kay Fang Yuan? Tinaasan siya ng kilay ni Catherine. Bago pa man siya makasagot, nag-aalalang nagsalita si Yi Fang. Emma. Catherine, hindi ko alam kung anong pinagsasabi sa inyo ng walang kwentang anak kong iyon, pero anuman ang sabihin niya, huwag ninyong paniwalaan. Naiinggit lang siya sa kanyang kapatid kaya siya nagkakaganyan. Lalong naniwala si Yi Fang sa kanyang teorya. Matagal nang maayos ang kooperasyon nila sa Star Group. Imposibleng bigla na lang itong puputuli ng walang dahilan. Ngunit kung may malapit na relasyon si Fang Yuan sa pinuno nito, nagkakaroon ng saysay ang lahat. Siguradong siniraan ni Fang Yuan ang kanilang kumpanya, kaya tinapos ang kontrata. Lalong nagalit si Yi Fang. Talagang isang hamak itong si Fang Yuan. Palaging nagdadala ng gulo sa pamilya. Ngayon, pati negosyo pinakikialaman. Walang utang na loob. Pagbalik niya, makikita niya. Nang marinig ni Catherine ang mga salitang ito, tuluyan nang nanlamig ang kanyang mukha. Yi Fang, kung magpapatuloy ka sa pagsasalita ng kasinungalingan, huwag mo akong sisisihin kung hindi ako magiging magalang. Balak ko sanang dahan-dahanin ang pag-withdraw ng investment dahil sa inyong cash flow, pero kung magsasabi ka pa ng isang salita, tatanggalin ko lahat at hahayaan ko kayong malugi. Nang marinig nilang ganoon na lang kadaling ipagtanggol ni Catherine si Fang Yuan, natigilan ang pamilya Fang at si Bai Ningbing. Sa huli, umisi ng malamig si Fang Xu. Miss Catherine, kung hindi ako nagkakamali, manager ka lang ng Star Group, hindi ba? Hindi ka naman ang tunay na may-ari, pero inaabuso mo ang iyong kapangyarihan para kay Fang Yuan. Hindi ka ba natatakot na magalit ang kliyente mo? Para sa isang lalaki, isasakripisyo mo ang iyong trabaho. Ano ba talaga ang relasyon ninyo ni Fang Yuan? Sumulyap si Fang Xu kay Bai Ningbing at nakita niyang sumama ang mukha nito. Ngunit nang marinig ni Catherine ang sinabi ni Fang Xu, tumawa lang siya. Tama ka. Isa lang akong manager ng Star Group. Pero ang pagkansela ng kooperasyon sa inyo ay desisyon ng chairman ng Star. Malamig na tanong ni Bai Ningbing, sino ang chairman ninyo? Gusto ko siyang makausap. Mukhang hindi pwede, umiti ng kakaiba si Catherine. Pero Bai, hindi ba't nakita mo na ang chairman ng Star noon? Natigilan si Bai Ningbing. Kailan? Kahit na ang Star ang pinakamalaking kliyente niya, mga project manager lang ang nakikita niya. Ngayon lang niya nakita ang manager na si Catherine, lalo na ang tunay na may-ari sa likod nito. Tumawa ng mapanukso si Catherine. Bai, hindi mo pa ba naiintindihan? Ang tunay na chairman ng Star ay ang iyong malapit ng maging ex-husband, si Fang Yuan. Ano, unang tumawa si Fang Xu. Miss Catherine, nagbibiro ka ba? Isang hamak na lumaki sa labas, paano siya magkakaroon ng pera para magtayo ng kumpanya? Sa tingin ko, may espesyal na relasyon kayo kaya ka nagsisinungaling para ipaghiganti siya. Nagsitawanan din ang mga tao sa paligid. Mukhang nakahanap nga ng malaking isda si Fang Yuan para ipagtanggol siya ng isang babae ng ganito. Lalong sumama ang mukha ni Bai Ningbing. Habang nagtatawanan sila, isang itim na stretch Lincoln ang dumating. Isang limited edition na modelo, kapansin-pansin kahit sa gitna ng mga mamahaling kotse. Napatigil ang lahat ng bumukas ang pinto at isang lalaking nakaitim na suit ang bumaba. May sumigaw, ang tagapagmana ng pamilya Luque, dumating na. Lalong naging curious ang lahat, pati na si Bai Ningbing. Ngunit nang makita niya ang mukha ng dumating, nanigas siya. Nakilala na rin siya ng iba. Fang Yuan, gulat na sabi ni Gian Fang. Ang bumaba ng kotse ay ako, na ilang araw nang nawawala. Hindi ko napansin ang grupo ni na Bai Ningbing. May kausap ako sa telepono. Okay, magaling lang ako sa ampunan. Nakabihis na ako. Nasa labas na ako. Biglang sinabi sa akin ng aking adoptive parents na may negosyo silang aasikasuhin sa China at kailangan nila akong isama. Hindi na ako nag-isip pa at sumama. Hindi ko inaasahan na nag-organisa na naman ng piging ang aking ina. Ayoko ng mga ganitong okasyon pero hindi ko matanggihan ang aking ina. Pumunta muna ako sa ampunan kung saan ako lumaki at nag-donate ng pera at mga gamit.
Pagbaba ko ng telepono, akma na akong papasok ng may humarang sa akin. Pagtingin ko, ang aking mga tunay na magulang pala. Fang Yuan, saan ka ba nagpunta nitong mga nakaraang araw? Galit na tanong ni Yi Fang. At itong kotse, magkano ang renta mo dito? Akala mo ba galing sa puno ang pera ng magulang mo? Inakala ni Nagi at Yin Fang na ginastos ko ang pera nila para sa kotse. Ngunit ang card na binigay nila sa akin ay hindi sapat para bumili ng ganoon kamahal na sasakyan. Kaya siguradong inarkila ko lang. Sabi mo puputulin na ang ugnayan? Pero pagdating sa paggastos ng pera namin, hindi ka nahihiya, malamig na sabi ni Yen Fang. At yang damit mo di. Sumingit si Fang Xu. Imposibleng mabili yan. Peke yan, no? Sumabog sa galit si Yen Fang. Sa ganitong okasyon, nagsusuot ka pa ng peke. Gusto mo bang ipahiya ang pamilya Fang? Umuwi ka na. Tinulak ako ni Yen Fang pabalik sa kotse. Pero tinabig ko siya. Sinabi ko na wala na tayong ugnayan. Kaya huwag mo akong hawakan. Tumalikod ako para umalis, ngunit isang payat na figura ang humarang sa akin. Pagtingin ko, si Bai Ningbing pala. Malamig niyang sinabi, Fang Yuan, saan ka ba nagpunta nitong mga nakaraang araw? Bakit ganyan ang suot mo? Ano ang relasyon mo kay Catherine? Tiningnan ko lang siya. Wala kang pakialam. Sa loob lang ng ilang araw, parang ibang tao na ang nasa harap ni Bai Ningbing. Alam niyang gwapo ako, hindi tulad ng maputing mukha ni Fang Xu. Ngunit dati, hindi ako binibilhan ng magagandang damit ng pamilya Fang. Mga lumang damit lang ni Fang Xu ang suot ko. Ngayon, para akong isang prinsipe. Saan ka ba talaga galing? Tiningnan ko siya at sinabing, kung may oras ka, pirmahan mo na ang divorce papers. Narinig ko sa abogado na hindi pa pinipirmahan ni Bai Ningbing ang mga papeles. Kahit pwede namang mag-file sa korte, ayoko na ng gulo. Nanlaki ang mga mata ni Bai Ningbing. Fang Yuan, bakit mo ako gustong hiwalayan? Dahil ba hindi kita pinayagang hawakan ako nitong mga nakaraang taon? Akmang magagalit na sana ang babae nang lumapit ang staff ng piging. Paumanhin, mga ginoo at ginang, maaari po bang ipakita ang inyong imbitasyon bago pumasok? Dahil sa dami namin, nakaharang kami sa pinto. Nakita ni Bai Ningbing ang mga mausisang tingin sa paligid at pinilit na kumalma. Umuwi ka muna, malamig niyang sabi. Pagkatapos ng piging, kakausapin kita. Ngumisi ako. Umuwi. Hindi mo ba nakikita na bisita rin ako dito? Natawa ang mga kaibigan ni Bai Ningbing. Fang Yuan, alam mo ba kung anong okasyon ito? Piging ito ng pamilya Luque. Alam mo ba kung sino ang pamilya Luque? Isa sa pinakamayamang pamilya sa Europa. Kahit nakasama mo si Catherine, makakakuha ka ba ng imbitasyon sa kanilang pribadong piging? Nakakatawa. Tiningnan ng staff ang imbitasyon ng iba at lumapit sa akin. Sir, ang imbitasyon niyo po. Wala akong inilabas na kahit ano. Lalong tumawa ang mga kaibigan ni Bai Ningbing. Galit na si Yi Fang. Fang Yuan, akala mo ba makakapasok ka dito dahil lang sa inarkila mong kotse at peking damit? Huwag mo kaming ipahiya. Umuwi ka na. Kung may konsensya ka pa, makiusap ka kay Catherine. Walang utang na loob. Gusto mo ba talagang makitang malugi ang pamilya natin? Hinila na naman ako ni Yen Fang, pero tinabig ko ulit siya. Wala akong pakialam sa mga problema ninyo. Wala talaga akong imbitasyon, malamig kong sabi sa staff. Pero ang piging na ito ay para sa akin, inorganisa ng mga magulang ko. Bakit ko pa kailangan ng imbitasyon? Tumahimik ang lahat. Pagkatapos, humagalpak sa tawa ang mga kaibigan ni Bai Ningbing. Piging para sa'yo. Sinasabi mo bang ikaw ang nag-iisang anak ng pamilya Luque? Ha. Fang Yuan, alam ng lahat na isa ka lang hamak mula sa pamilya Fang. Ilang araw ka lang nawala, nagkaroon ka na ng delusyon. Mukhang hindi epektibo ang gamot mo. Halos maiyak na sila sa katatawa. Galit na rin si Nagi at Yen Fang. Baliw ka na talaga. Kung ano-ano ang pinagsasabi mo, marahas akong hinawakan ni Yi Fang. Umuwi ka na. Magaspang ang pagkilos ni Yi Fang. Nanlamig ang mukha ni Bai Ningbing at akmang pipigilan siya, ngunit isang malakas na boses ang narinig. Anong nangyayari dito?
Tumahimik ang lahat. Tumingin sila at nakita ang isang lalaki at babae na lumabas. May sumigaw, sina Gi at Gian, Luke. Nagbago ang mukha ng lahat. Inayos ni Gian, Fang ang kanyang sarili. Lumapit si Gian, Luke at nakita ang namumulang pulso ko. Malamig siyang nagtanong, anong nangyayari? Akmang magpapaliwanag si Gi Fang nang maunahan siya ni Fang Xu. Wala po. Itong kapatid ko lang po, nagbibiro na anak ninyo siya. Nagulat ang lahat. Kinabahan si Gi at Gian Fang. Kahit si Fang Yuan ang nagsinungaling, paano kung madamay ang pamilya Fang? Paumanhin po, sabi ni Gi Fang. May problema po sa isip ang anak ko. Huwag niyo na po siyang pansinin. Kinakabahang tiningnan ni Gi at Gian Fang si Gi at Gian Luke. Ngunit lalo lang nanlamig ang mukha nila. Nakakatawa, sabi ni Luke. Simula pagkabata, kilala ko na si Fang Yuan. Kailan pa siya nagkaroon ng problema sa isip? Tumahimik ang lahat. Tulala si Gi at Gian Fang. Bago pa man nila maintindihan ang sinabi ni Luke, niyakap na ako ni Gian Luke. Hinaplos niya ang kamay ko. Anak kong mahal, ayos ka lang ba? Ang salitang anak kong mahal ay nagpatigil sa lahat. Fang Yuan, sabi ni Fang Xu, ang adoptive parents mo ay ang pamilya Luke. Tumingin si Gian Luke at malamig na sinabi, anong adoptive parents? Para sa amin, tunay na anak si Fang Yuan. Kinumpirma ng mga salitang iyon ang sinabi ni Fang Xu. Natulala ang lahat, lalo na ang mga kaibigan ni Bai Ningbing na laging nang aasar sa akin. Namutla sila. Ang hamak na si Fang Yuan ay ang young master pala ng pamilya Luke. Naalala nila ang mga sinabi nila at natakot. Fang Yuan, nagbibiro lang kami dati. Huwag mo sanang seryosohin. Huwag mo kaming pansinin. Kumunot ang noo ko. Akmang sasabihin ko na hindi ko na pinapansin, ngunit malamig na nagsalita ang aking adoptive mother. Kapag nagkamali, kailangang pagbayaran. Hindi niyo ba alam ang prinsipyong iyan? Muling tumahimik ang lahat. Kayong mga nang insulto kay Fang Yuan, isama ninyo ang mga magulang ninyo at humingin ang tawad sa bahay, malamig na sabi ng aking ina. At kayo, tiningnan niya si Gi at Gian Fang at si Bai Ningbing, mabait si Fang Yuan, tinapos lang niya ang kooperasyon. Pero ako, matigas ang puso ko. Gusto kong malugi kayong lahat. Tinupad ni Gian Luke ang kanyang sinabi. Sa pamamagitan ng matinding paraan, pinutol niya ang lahat ng koneksyon sa negosyo ng pamilya Fang at Bai. Halos malugi ang pamilya Fang. Araw-araw, naghihintay si Gi at Gian Fang sa labas ng hotel, umaasang mapapalambot ako gamit ang aming dugong ugnayan. Ngunit hindi sila pinayagan ni Gi at Gian Luke na makalapit sa akin. Si Bai Ningbing naman, kahit hirap, pinanatili niyang matatag ang kanyang kumpanya. Isang araw, paglabas niya, nakita niyang naghihintay si Fang Xu. Ningbing, namumula ang mga mata ni Fang Xu. Hindi na ako pinapansin ni na mama at papa. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ikaw na lang ang malalapitan ko. Dahil sa mga problema, wala nang panahon si Gi at Gian Fang para kay Fang Xu. Anong kailangan mo sa akin? Pagod na sabi ni Bai Ningbing. Isang pangako mula sa'yo, nag-aalalang sabi ni Fang Xu. Hindi ka naman siguro tulad ni na mama at papa na dahil na lamang ang adoptive parents ni Fang Yuan ay ang pamilya Luke, iiwanan mo na rin ako, di ba? Kailan ka makikipaghiwalay kay Fang Yuan? Natatakot na talaga si Fang Xu. Akala niya, kapag nawala ako, panalo na siya. Ngunit ang aking adoptive parents ay makapangyarihan. Ngayon, ayaw na siyang pansinin ng mga magulang niya. Kung iiwanan din siya ni Bai Ningbing, wala na talaga siyang pupuntahan. Nang marinig ni Bai Ningbing ang salitang idiborsyo, nagbago ang kanyang mukha. Hindi pa kami opisyal na hiwalay ni Fang Yuan. Huwag kang magsabi ng ganyan. Akmang tatalikod na siya nang sumigaw si Fang Xu. Kagaya ka rin ni na mama at papa. Nakatingin ka rin sa pamilya Luke sa likod ni Fang Yuan. Paano mo ito magagawa sa akin? Nakalimutan mo na ba ang pangako mo bago ka ikasal kay Fang Yuan? Nakalimutan mo na ba na hinihintay kita? Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagligtas sa iyo mula sa bangin sa hunting grounds? Puno ng sakit na tanong ni Fang Xu. May bakas ng pagkakasala sa mga mata ni Bai Ningbing. Ngunit nang marinig niya ang huling pangungusap, natigilan siya.
Anong sabi mo? Iniligtas mo ako mula sa ilalim ng bangin sa hunting grounds. May problema ba? Sagot ni Fang Xu. Nanliit ang mga mata ni Bai Ningbing. Pero sa loob ako ng isang kuweba na wala ng malay. Nanigas si Fang Xu. Dati, noong natrap si Bai Ningbing sa hunting grounds, ako ang sumugod para iligtas siya. Ngunit habang wala akong malay, inangkin ni Fang Xu ang lahat ng papuri. Hindi talaga alam ni Fang Xu ang nangyari sa bundok. Dahil sinabi ng doktor na may mga galo si Bai Ningbing, inakala niyang iniligtas ko siya mula sa ilalim ng bangin. Sinubukan ni Fang Xu na ayusin ang kanyang kasinungalingan, ngunit si Bai Ningbing ay isang babaeng nagpapatakbo ng isang imperyo. Hindi siya madaling maloko. Noong araw na iyon sa bundok, may nakita ka bang mabangis na hayop? Hindi makatingin si Fang Xu. Oh, wala. Nawala ang huling bakas ng init sa mga mata ni Bai Ningbing. Kahit wala siyang malay noon, naaalala niyang may narinig siyang alulong ng lobo at putok ng baril. Dati, dahil sa pasasalamat at pagkakasala kay Fang Xu, hindi niya pinag-isipan ng mabuti. Ngayon, napagtanto niyang sa husay ni Fang Xu sa pangangabayo at pangangaso, imposible siyang mailigtas nito mula sa mga lobo. Kung hindi si Fang Xu, sino? Isang sagot ang pumasok sa kanyang isip. Hinawakan niya si Fang Xu. Fang Xu, malamig niyang sabi, nawala na ang dating lambing, alam mong ayaw ko sa lahat ang sinungaling. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sino talaga ang nagligtas sa akin sa hunting grounds? Sa ilalim ng matinding pressure, nataranta si Fang Xu. Si Fang Yuan. Si Fang Yuan ang nagligtas sa'yo. Nawala ng lakas si Bai Ningbing at napaatras. Samantala, ang kanyang assistant, na narinig ang usapan, ay mabilis na tumawag sa hunting grounds. Pagkatapos ng ilang tawag, nalaman niya ang katotohanan. Bai, bulong niya, nalaman ko na po. Si Sir nga po ang nagligtas sa inyo. At noong inililigtas kanya, nakagat po siya ng mga lobo. Nanginig si Bai Ningbing. Nakagat ng lobo si Fang Yuan. Kaya pala masama ang pakiramdam niya pagkatapos ng hunting. Ngunit hindi siya nagsalita. Dahil ba hindi masakit? Impossible. Dahil alam niyang kahit gaano kasakit, hindi niya makukuha ang simpatsya ni Ji at Jen, Fang at ni Bai Ningbing. Nang maalala ito, parang piniga ang puso ni Bai Ningbing. Walang pag-aalinlangan, tumalikod siya at umalis. Bai Ningbing, saan ka pupunta? Sigaw ni Fang Xu. Nagsinungaling ako. Pero anong ngayon? Hindi ba't ako ang mahal mo? Sinasabi ko sa'yo, kung hahanapin mo si Fang Yuan ngayon, hinding-hindi ka na dapat magpakita sa akin. Napatigil si Bai Ningbing. Nagliwanag ang mga mata ni Fang Xu, akala niya nag-aalangan na ito. Kung ganoon, wag na tayong magkita, malamig na sabi ng babae at umalis nang hindi lumilingon. Nagmamadaling hinanap ako ni Bai Ningbing. Dati, hindi niya ako hinahanap dahil gusto niyang patatagin muna ang kanyang kumpanya. Ayaw niyang isipin ni Ji at Jin, Luke na isa siyang walang kakayahan. Ngunit ngayon na nalaman niyang ako ang nagligtas sa kanya, hindi na niya mapigilan ang sarili. Gusto niya akong makita kaagad. Ngunit ayaw ko siyang makita. Nag-aalala na siya, pati na ang kanyang mga magulang. Sabi ko na sa'yo, maging mabuti ka kay Fang Yuan, sabi ng ina ni Bai Ningbing. Kung naging mabuti ka sa kanya, hindi ka niya hihiwalayan. Kung nagkaanak na kayo, lalong hindi ka niya iiwan. Anak, natigilan si Bai Ningbing. Bigla siyang may naalala. May anak pa kami. Nagmadali si Bai Ningbing sa ospital at hinanap ang doktor na gumawa ng kanilang V. Doktor, diretsahan niyang tanong, nasaan ang anak namin ni Fang Yuan? Gusto ko nang magbuntis ngayon. Naalala ni Bai Ningbing na mayroon kaming embryo mula sa V. Kahit embryo pa lang, anak pa rin namin iyon. Kung mabubuntis siya, siguradong babalik ako. Ngunit napahiya ang doktor. Lahat po ng embryo ay sinira na ng inyong asawa. Ano, doon lang nagbago ang mukha ni Bai Ningbing. Nautal na ikinuwento ng doktor ang nangyari. Bai, hindi sa ayaw kong sabihin sa inyo, pero binili po ni Sir ang ospital namin. Kaya't napilitan akong sundin siya. Nagpaliwanag ang doktor, ngunit wala nang marinig si Bai Ningbing. Napaatras siya at sa wakas ay naintindihan. Noong panahon pa lang iyon, gusto na akong hiwalayan ni Fang Yuan. Pero bakit? Bakit bigla niya akong gustong iwan?
Hindi na nakatiis si Bainingbing. Pumunta siya sa ilalim ng hotel ko. Naghintay siya ng 3 araw at 3 gabi. Sa araw ng aming pag-alis sa China, sa wakas ay nakita niya ako. Nang makita ko ni Naji at Gian, Luke, akmang tatawag sila ng bodyguard, ngunit pinigilan ko sila. Kakausapin ko lang siya. Pagkakita sa akin ni Bainingbing, umiyak siya at lumuhod. Magbalikan na tayo, please. Pangako, magiging mabuti na ako sa'yo. Araw-araw, magiging malapit tayo sa isa't isa. Huwag mo akong iwan, please. Marami siyang pinag-isipan nitong mga nakaraang araw. Ang tanging dahilan na naiisip niya kung bakit gusto ko siyang hiwalayan ay dahil hindi ko siya nahawakan para kay Fangsu. 3 taong kasal pero walang nangyari. Para sa isang lalaki, hindi iyon matitiis. Kaya gusto niyang sabihin sa akin na magiging mabuti na siya. Naniniwala siyang kung ipapahayag niya ang kanyang tunay na nararamdaman, babalik ako. Alam niya kung gaano ko siya kamahal. Pangako, araw-araw. Tama na, malamig kong pinutol ang kanyang sinasabi. Tiningnan ko siya at nakakatawa ang kanyang ekspresyon. Bainingbing, akala mo ba hindi ako mabubuhay ng walang babae? Nanigas siya. Sinasabi ko sa'yo, dati gusto kitang makasama dahil mahal kita. Pero ngayon, hindi na kita mahal. Hindi na kita mahal. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyo na tumusok sa puso ni Bainingbing. Impossible. Hindi mo ako maaaring hindi mahalin. Alam niya kung gaano ako kadedikado sa kanya. Nagpupuyat ako para lang lutuin ang paborito niyang sopas. Gumugugol ako ng buwan para lang iukit ang kanyang regalo sa kaarawan. Paanong hindi niya ako mamahalin? Fang Yuan, huwag mo na akong lokohin. Kung hindi mo ako mahal, bakit mo isinugal ang buhay mo para iligtas ako sa hunting grounds? Hanggang sa puntong ito, naniniwala pa rin si Bainingbing na dahil lang sa masama ang trato niya sa akin kaya ako nakikipaghiwalay. Na kapag naging mabuti siya, babalik ako. Ngunit mumisi lang ako. Iniligtas kita. Pero para lang bayaran ang utang na loob ko sa'yo. Nanigas ang mukha ni Bainingbing. Noong nakidnap ako, ikaw ang nagligtas sa akin. Kaya inisip ko, iniligtas mo ako, ililigtas din kita. Para patas. Ngunit, mumisi ako ng mapait, hindi ko inaasahan na ang kidnapping na iyon ay isang malaking kasinungalingan lang pala. Wala pala akong tunay na utang na loob sa'yo. Doon lang nagbago ang mukha ni Bainingbing. Teka, Fang Yuan, alam mo na? Alam ko na, malamig kong sabi. Alam kong pinakasalan mo lang ako para sa pamilya mo. Alam kong gusto mo na akong hiwalayan para maging isang lalaking iniwan, para ipaghiganti ang pagkuha ko sa posisyon bilang yaong master. Pero Bainingbing, mapait akong umiti, isang tanong lang. Noong nawala ako, kasalanan ko ba? Noong hinanap ako ng pamilya Fang, gusto ko ba? Pati ang kasal natin, desisyon ng pamilya natin. Anong kinalaman ko doon? Sa simula't sa pool, lahat kayo ang nagtulak sa akin. Bakit sa huli, ako ang sinisisi ninyo? Bainingbing, ano bang ginawa kong mali? Tiningnan ni Bainingbing ang malamig kong mukha at parang dinurog ang kanyang puso. Hindi Fang Yuan, pakinggan mo di. Akmang magpapaliwanag siya, ngunit wala siyang masabi. Ayoko na siyang tingnan pa. Alam ko, bago ako dumating, masaya kayong lahat. Ang pagdating ko ang sumira sa inyong perpektong buhay. Ngayon na umalis na ako, bumalik na ang lahat sa dati. Hindi ba't iyon ang gusto ninyo? Pagkasabi nito, tumalikod ako at umalis. Fang Yuan, sinubukan ni Bainingbing na habulin ako, ngunit parang may tingga ang kanyang mga paa. Hindi na nakatiis ang kanyang assistant. Bai, bakit hindi ninyo sabihin sa kanya ang totoo? Anong totoo? Manhid na sabi ni Bainingbing. Ang totoo tungkol sa kidnapping. Plano ninyo iyon sa simula. Pero sa huli, totoong nasaktan kayo para iligtas siya. Ang totoo, sa kidnapping na iyon, kaunti lang ang nakakaalam ng katotohanan. Plano nga ni Bainingbing ang isang peking kidnapping. Ngunit may mga totoong kidnapper na nalaman ang kanyang plano at sila ang kumuha sa amin ni Fangsu. Kaya noong pinili ni Nagi at Jian, si Fangsu, totoong nasa panganib ako. Gusto talaga akong patayin ng mga kidnapper. Si Bainingbing ang sumugod sa lungga nila, nasaksak ng 3 beses, at halos mamatay para lang mailigtas ako. Naalala ni Bainingbing ang nakaraan. Ilang beses niyang tinanong ang sarili kung bakit niya isinugal ang buhay para sa akin. Sinasabi niya sa sarili na dahil plano niya iyon, at kung mamatay ako, habang buhay siyang makokonsensya. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang hindi iyon ang dahilan.
Noong inililigtas niya ako, isa lang ang nasa isip niya, hindi maaaring mapahamak si Fang Yuan. Marahil, noon pa man, mahal na niya ako. Ngayon, sa wakas ay handa na siyang aminin ang kanyang tunay na nararamdaman. Mahal niya si Fang Yuan. Kahit na sa simula ay ayaw niya sa akin, habang sinusuyo niya ako, hindi niya namalayang nahulog na pala ang loob niya. Kaya noong nalaman niyang totoong nakidnap ako, siya ang pinaka nag-alala. Kaya noong araw ng kasal namin, siya ang pinakamasaya. Kaya 3 taon, kahit kayanan niyang hiwalayan ako, hindi niya ginawa. Matagal nang mahal ni Ba Iningbing si Fang Yuan. Ayaw niya lang aminin. Dahil noong araw ng kasal namin, nag-suicide si Fang Su. Humingi ito ng pangako na kahit kasal na kami, hindi niya ako hahawakan. At dahil si Ba Iningbing ay isang taong may isang salita, tinupad niya iyon. Kaya't sinadya niyang iwasan at lamigan ako para hindi siya matukso. Ang mga kilos na iyon ang sumira sa aming relasyon. Nang maalala ito, parang may sumiklab na dugo sa kanyang dibdib. Sumuka siya ng dugo. Dinala si Ba Iningbing sa ospital. Ang resulta, may cancer siya. Huli na ng matuklasan. Sabi ng doktor, ang pinakamagandang lunas ay stem cell therapy na mangangailangan ng anak. Nalaman ito ng kanyang mga magulang at ni Fang Su. Nagwala si Fang Su. Anak ko na lang. Ba Iningbing, hindi mo kailangang pakasalan ako. Isang anak lang para maligtas ka. Tunay ang sinasabi ni Fang Su. Mahal niya si Ba Iningbing. Ngunit malamig na inalis ni Ba Iningbing ang kanyang kamay. Ayoko. Nalugmok si Fang Su. Umiyak ang kanyang mga magulang. Sige, humanap ka ng ibang lalaki. Kahit sabi ni Fang Su. Ayoko, muling sabi ni Ba Iningbing. Ang anak ko kay Fang Yuan lang. Namutla si Fang Su. Tumingin si Ba Iningbing sa kanyang assistant. Pumunta ka sa Italia. Sabihin mo kay Fang Yuan na may sakit ako. At kung hindi siya papayag na magkaanak kami, hindi ako magpapagamot. Kinabukasan, sa Italia, pumasok ang aking adoptive mother. May gustong ipasabi sa'yo si Ba Iningbing. Ayokong marinig, sabi ko kaagad. Sigurado ka? Tungkol ito sa buhay niya. Ayokong marinig. Kahit mamatay pa siya, wala akong pakialam. Hindi ako malupit. Sinasabi ko lang ang totoo. Nang umalis ako, pinutol ko na ang lahat ng ugnayan. Umiti ang aking ina. Alam kong hindi ganyan kahina ang anak ko. Lumingon siya at malamig na sinabi, sabihin mo kay Ba Iningbing, ang anak ko ay hindi gamit para sa kanyang paggagamot. Kung gusto niyang maligtas, humanap siya ng iba. Huwag niyang i-blackmail ang anak ko. Lumipas ang 6 na buwan. Nalugi ang pamilya Fang. Iniwan sila ni Fang Su. Nagsisi sila, pero huli na ang lahat. Ang pamilya Bae, kahit hindi nalugi, ay lubhang naapektuhan. Isang araw, hinanap ako ng abogado ni Ba Iningbing. Fang, pumanaw na si Imet Bai. Ipinamana niya sa inyo ang lahat ng kanyang ari-arian. Natigilan ako. Pumanaw na si Ba Iningbing. Sa sementeryo sa China, tiningnan ko ang kanyang litrato sa lapida. Hindi ko inaasahan na sa muling pagkikita namin, sa ganitong paraan na pala. Sinisisi mo ba ako? Tanong ng aking ina. Hindi ko sinabi sa'yo ang tungkol sa kondisyon niya. Umiti ako. Ma, anong pinagsasabi mo? Malinaw ang sinabi mo noon. Ako ang nagsabi na kahit mamatay pa siya, wala akong pakialam. Desisyon ko iyon. Hindi ko pinagsisihan. Para sa iba, ang ginawa ni Ba Iningbing ay puno ng pagmamahal. Para sa akin, isa iyong moral blackmail. Kahit mahal niya ako, ginamit niya ang kanyang buhay para pilitin akong bumalik at isang anak na hindi bunga ng pagmamahal para ikulong ako habang buhay. Hindi iyon pag-ibig. Kasakiman iyon. Tiningnan ko ang litrato niya. Kahit sa kamatayan, sarili niya lang ang iniisip niya. Pero nagkamali siya. Hindi ako makukulong sa pagkakasala. Dahil noong umalis ako, wala na akong pakiramdam para sa kanya. Kahit namatay pa siya, walang magbabago. Tumalikod ako at umalis. Ang mga ari-arian niya, ay donate niyo na lang sa charity. Ayoko ng mga gamit niya. Si Fang Su, nalungkot sandali, pero naghanap ng mayamang matandang babae. Ngunit sinuwerte siya, binugbog siya ng asawa nito at nasira ang kanyang mukha. Namatay siyang miserable. 1 taon, maraming nagbago. Bumalik sa ayos ang buhay ko. Sa wakas, nabuhay ako para sa sarili ko. Mula ngayon, malawak ang mundo at ang aking kinabukasan ay magiging maningning lamang.